Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, we are grateful for you, faithfulness, and for bringing us to holiness. Grant us the grace to follow your divine will, to all be watchful and to stand firm in faith. Lord Jesus Christ, we are saved because of your synthetic, authentic, lost through your passion, death, and resurrection. What is the reason why we serve and do everything in love as we reach out to our families, community, and to our church? Holy Spirit, you are prompted by your power to move forward in our life and mission. Pray that us set our hearts on fire to be courageous and strong in evangelization and mission. Stir in us of missionary, seal us to respond to the call of new evangelization. Strengthen us to be holy warriors who will constantly promote and defend the faith, family, and life done with love. Our dear Mother, Mary, keep us on your loving embrace as you bring closer to your Son. We look upon you, the most obedient to the Father will, the most faithful to your Son. Help us to do the same in all circumstances of the lives. We serve in your army and we claim Christ's victory, firm and faith, founded on love. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Ang ano po, bago tayo magsimula po sa sa ating sa LBS, yung ano po, ang una po yung apat na H, yung meron po tayong himay natin mga tapos meron tayong hibla, hugot, and hamon. Yung po yung una himay natin bawat tapos nagkaroon tayo ng hugot at hamon. Salamat po, no? Una sa lahat, tatawagin po si Brother Jerome para sa pagbasa po natin. Ang gagawin po natin mga Brad, no? Basahin natin lahat muna bago natin connect, no? Okay ba okay noon? Tapusin natin lahat ang gospel, first reading, second reading. Bago natin yan, no? Bago natin i-connect sa para maganda po, no? Okay po. Tawagin po natin si Brother Jerome para sa ating gospel para sa linggo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapate. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya.
Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang magsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mas maganda pala, Brad, himayin na natin, no? Para tapos himayin na natin mo itong gospel na to. Ang gospel ngayon, at magtatanong po ako, no? Salamat, Brother Jerome, sa yung pagbasa ng sa ating gospel. Ngayon po, ang may po natin na tawagin muna si Brother Alex para sa katanungan. Magsimula po tayo sa verse sa talata 22. Ito pong atong lugar ito ay pagsilang ni Jesus, ang pagsilang ni Jesus. Brother Alex, no, tanong ko lang po, no, saan dinala si Jesus? At saan sila pumunta? Sige po. Nung dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan. Tuloy-tuloy. Wala po kasing number yung Hinapo ako. Walang po, first number. Alex, salamat po. Thank you po. Okay po, tama po. Salamat po, Alex, sa si Jerusalem at Sanggol, no? Si Brother Jerome sa talata 23. Ano ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon? Sa talata 23. Sapagat ganito ang magtanong. Ako po ba 'yon? Opo, Brother Jerome. Pwede po ba akong magtanong muna? Hindi po, ako muna. Hindi, sige. Senior. Pagbigyan natin. Brother Jing. Kailan po nangyari yung pagpunta nila sa Jerusalem? Brother Jing, yung 8 araw katapos ipanganak. Opo. Sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa Jerusalem. Nasa unang Hindi, yung 8 araw, yun yung pagputuli. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad. Yun ba yun? Yung nang sumapit ang araw? Hindi po, yung 8 araw, pagputuli yun. Ang mga firstborn. 8 days tinutuli ang bata. 8 araw, dadalhin yun. Pero yung pagpunta sa purification, kailan yun? Pagkalam ko, 40 days yan eh. Pagka babae po ang ipinanganak. Hindi po, ang 40 days na tinatawag, yung nanay. Pag ang anak ay lalaki, 40 days mag-aantay siya to purify, for purification. Pag babae, 80 days. Siguro po, mga brad, tapusin natin muna yung himay. Tapos mamaya tayo magtanungan para hindi po At yung Jerome sa verse sa katalata
23, anong nasusulat sa puso ng Panginoon? Sinabi mo, no? Ang bawat panganay ay italaga sa Panginoon. Salamat, no? Sa talata 24, Dani, ano ang kanilang inalay sa kautusan ng Panginoon? Pares ng turtle doves po. O yung dalawang batang kalapate o young pigeons. O no? Pares ng ibong bato-bato at dalawang inakay sa kalapate. Maganda po, no? Kalapate. Holy Spirit ng kalapate, no? Si Brother Tunying. Brother Tunying. Opo. Sa talata 25, sa Jerusalem, ano ang pangalan ng isang lalaking matuwid na may takot sa Diyos? Ang pangalan niya ay si Simeon, matapat. Si Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumakanya ang Espiritu Santo. Salamat po, Brother Tunying. Si Brother Booth sa talata 26, ano ang pinahayag ng Espiritu Santo sa kanya? Ang pinahayag ng Espiritu Santo, hindi siya mamatay hanggang hindi na niya nakikita ang pinangakong Kristo ng Panginoon. Okay, salamat po, Brother Booth. Kay Brother June, magandang gabi po. Sa talata 27, sa patnubay ng Espiritu Santo, ang title niya, no? Saan pumasok si Simeon? At sino ang dinala sa sanggol? Si Simeon Garfunkel ay pumasok po sa templo at doon po dinala ni Jose at ni Maria ang sanggol na ay pangalan ay si Jesus. Okay, salamat po, no, Brother June, salamat po. Sa balik tayo kay Brother Jerome. Sa talata 28, kay Jerome, ano ang ginawa ni Simeon sa sanggol? Kinarga ni Simeon ang sanggol, pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ganda po, no? Talagang ang ganda pa lang ang sanggol pala, kaya kargahin natin, no? At tayo magpuri ng mga sanggol. Ganda po. Salamat po, Brother Jerome. Si Brother Alex sa talata 29. Ngayon, anong sinabi niya sa talata 29? Nagwika po siya, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Salamat po. Thank you po, Brother 31 Alex. na yun. Ay, 21 na po ba yun? Sorry. 31. 29. Talata 29. Bibigay ako sa yung verse link dyan, Brother Alex. Meron. Sige, titignan ko. Thank you. Message. Chat. Sa chat. Thanks. Walang number yung Bible ba, no? Wala kasi ako ng Tagalog na Bible. Sorry po, ha? Okay. Okay lang. Check mo yung chat ko dyan sa'yo, brother. Okay, nakita ko na. Thank you. Sa ulitin ko, Brother Alex, no? Sa talata 29, ngayon, anong sinasabi sinabi niya ni Simeon? Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Verse 29. Opo. Salamat po, Brother Alex. Thank you po. Kay Brother Danny. Ano ang nakita niya sa kanyang mga mata sa talata 30? Na nakita niya ang kaligtasan o salvation. Before mine eyes have seen thy salvation. Ganda, no? Salvation, ang kaligtasan, no? Ang ganda, no? Palagi na na-encounter yung salita, ang salvation, ang kaligtasan. Hey, Brother Boots, at ano pa, Brother Boots, ang sagot ang ano pa sa verse 31, sa talata 31? Ang ilaw nagpapakita ng kalooban mo para sa mga
Gentiles. Sa lahat ng bansa, no? Sa lahat ng bansa. At bibigay luwatis sa iyong bayang Israel. Yeah, thank you. Si kay Brother June, talata 32. Ano yung tatanggalin sa mga hentil sa talata 32. Tatanglaw sa mga hentil. Ayon po sa sinabi ng Propeta Butch, ito daw po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil. Ito rin po ang magbibigay dangal sa bansang Israel. Okay. Ganda po, no? Liwanag, no? Liwanag sa tatanglaw sa mga hentil. Kay Brother Tunying, nagano si Brother. Sige. Doon muna kay balik tayo, Brother Jerome, no? Ang gagawin ko po, tigagalawang tanong na para mababa ito para tigagalawang tanong na sa dalawang verse. Talata. Kay Brother Tunying sa talata 33, anong ang sinasabi ni Simeon tungkol sa sanggol? Anong nasabi ni Simeon tungkol sa sanggol? Sa talata 33. Kay Brother Tonying po. Kay Brother Jerome. Wala si Tonying, naka-off. 33, no? Brother Jerome. 33. 33, talata 33. Opo, namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Sa isa pa, tigagalawan na lang kayo para kay Brother Jerome ulit, talata 34. Ano ang sinabi ni Simeon kay Maria? Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig siya ng marami. Good, no? Tutulig sa ng marami, no? Masyadong malalim, tutulig sa ng marami. Tama na ba, Jerome? Balik pa na kay Brother Alex sa talata 35. Anong masapitan at maranasan nila? Anong masapitan nila at maranasan nila sa talata 35? Opo. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Parang sumpa, no? Parang curse, no? Parang magdaranas, parang sinumpa, no? Kapighatian. Sorrows of Mama Mary. Oo, sorrow of Mama Mary. Doon po ulit tayo, Brother Alex, sa talata 36. Apo. Sino nasa templo na isang propeta? Naroon din po sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, na anak ni Panuel at mula sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. Tanda na. Isang propetang babae na si Ana. Salamat po, no? Balik po tayo kay Brother Tunying. Magandang gabi po. Sa talata 37, Brother Tunying, ano ang ginagawa niya sa templo? At araw-gabi, ang ginagawa sa templo? Sa talata 37. At ilang taon na siya? Nang siya ay mabalo, at ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Salamat po, no? Isa pa, ito yung sa talata 38. Ano ang ginagawa niya? Sa talata 38.
Ako pa rin po ba? Yup po. Opo, tigagalaw na po. Bakit yung para? Pabalik ko dito sa isa after. Okay. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpalaya ng Diyos sa Jerusalem. Salamat po. Balik na sa tig-isa ulit. Sa talata 39, Brother Jerome, ito yung pagbabalik ni Jesus, na may sagawa na nila ang lahat ng tinakda ng Diyos. Anong nangyari sa talata 39 na naisagawa na nila ang lahat ng tinakda ng Diyos? Ano ang ginawa nila? Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinatakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Umuwi na sila. Yung napuntahan ni Brother Alex, yung Nazaret, Galilea. Nazaret, napuntahan niya. Okay. Kay Brother Alex tayo, isang tanong ng Brother Alex, no? Sa talata 40. Anong klaseng bata na nakasulat sa talatang 40? Ang bata ay lumaking malusog, puspos ng karunungan, at kalugod-lugod sa Diyos. Kalugod-lugod. Puspos ng karunungan, at kalugod-lugod sa Diyos. Okay, no? Yung po yan po yung sa gospel. Ngayon, tuloy na po tayo sa first reading, after first reading, second reading, para gagawin yung i-connect natin. Okay, tawagin ko si Brother Alex. Ito ba, Alex, ba first reading? Ito ba? Apo. Okay. Brother Ang Jerome, napili ko po yung Apo. Babasa ka na. Ang napili ko po yung Genesis 15 sa kabanata 15, talata 1:6, 1:1-6, yung talata kabanata 21, 1-3. Okay. So, babasahin ko na lang po sa English kasi wala po ako nung... Ay, gusto mo ba ng bro? Meron kang Tagalog. Meron ka. Sige, bigyan. Ito. Ayun. Check mo nga yan. Sige po. May pinost si Brother Jerome. Sige. 15, no? Chapter 15, 1-6. Bago ko rin magsimula sa babasahin ni Brother Alex, yung Genesis po, ang pamagat ng Genesis ay mula sa salitang Grego na ang kahulugan ay pasimula. Pala yun, no? Ang pamagat ng Genesis ay mula sa salitang Grego na ang kahulugan ay pasimula. Ay pala, pasimula pa. Simula. Okay. Genesis chapter 15, 1-6. Opo, 21. And then 1 and 3. 21. 1-3. Okay, 1-6 muna po yung babasahin ko kasi wala yung yun. Ayun meron yan, scroll down mo lang yan. Okay, sige po, nakuha ko po. Thank you, Brother Jerome. Ito na po, ang unang pagbasa ayon sa aklat ng Genesis. Ang kasunduan ng Diyos kay Abraham. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin.
Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Ang kapanganakan ni Isaac. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako ayon sa panahong sinabi ng Diyos. Si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham, Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother Alex, no, sa pagbasa mo sa ating unang first reading. Ngayon, sa iyo huminto, Brother Alex, no, sinahinto, no? Apo. Tanong, no? Okay. Magandang gabi po, Brother Boots. Sa inyo po ang katanungan sa talata. Ako ba, Brother Ray? Brother Boots, ikaw. Okay, sige. Sino ang taong nabanggit sa talata na ito? Anong pangitain sinabi ni Yahweh sa kanila? Ang nabanggit ay si Abram at nakita niya sa kanyang pangitain ang si Yahweh. At sinabi sa kanya, huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag. Ikaya kang gagantipilaan ng malaki. Ganda po, no? Yung huwag matakot, parang nasa palagi natin na nililigan. Kanta, no? Yung Isaiah 40, no? Do not be afraid, I am with you, no? Kakanta ba yun, no? Do not be afraid, I am with you. Ganda. Tama po, Brother Boots. Brother June, sa talata 2, ano ang sinabi ni Abraham sa Panginoong Yahweh? Ang sinabi po ni Abraham sa Panginoon ay, ano pang kabuluhan na gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak dahil baog ang aking asawa? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Tama po, no? Talagang wala nang pagmana, no? Kundi ang kanyang caretaker, no? Parang caretaker. Tama po, no? Brother Rajon, ito niya, sa talata 3, ano pa ang kanyang nasabi? Talata 3. Ito niya. Ito niya sa talata 3 po. Walang sounds. Ito niya. Wala pa kayong sound. Hello? Hello? Ayan, okay na po. Okay na po. Okay na. May hello na. Ano nga chapter tayo? Nawala ako eh. Okay lang po. Nasa ano tayo? Genesis. Genesis tayo. Genesis. 15, Ano po chapter? 15, 1 to 6. Ang tanong ko nasa 3. Talata 3. Pakicheck yung chat. Genesis. 15, 1 to 6. Yan. Iba yung Jerome. Okay po. Okay. Talata 3 Nakita po po. nyo, okay, yung talata 3, ang tanong ko po, ano po ang kanyang nasabi sa talata 3?
Ang sabi po niya, hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Yun. Nakakaano, no? Talagang parang nangyayari po sa ano, no? Sa sanlibutan, no? Yung mga walang mga anak, di ba? Nag-aampon na lang, no? Sino yung alipin? Si Eliezer ba yun? Oo. Eliezer. Oo. Salamat po, Bay Tunying, no? Sa talata 4 kay Brother Danny, ano pang sinabi ni ang ating Panginoon si Kristo na si Yahweh? Anong sinabi niya? Sinabi ni Yahweh sa talata 4. Nakamute si Brother Danny. Minsan nagpipindot natin. Sabi po ni Yahweh, ano sinabi? Hindi mo maging tagapagmana. Eliezer will not be your heir, but the child born of you, your own flesh and blood, will be your heir. Tagalog, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mo anak ang magiging tagapagmana mo. Kasi hawak po. Salamat dahil Dani, no? Sa talata 5, kay Brother June, makalaga na lang. Okay. Balik tayo kay Brother Jerome. Brother Jerome, sa talata 5, ano ang ginawa ni Yahweh? Ay, si Brother John, yan pala. Brother John, sa talata 5, ano ang ginawa ni Yahweh? Ako na ulit, Brother Ray? Opo. Ba, ang bilis ah. Pwede pong pakiulit yung tanong? Ang sa talata 5, ano ang ginawa ni Yahweh? Sa talata 5 po, ang ginawa ni Yahweh, dinala si Abraham sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Nagkamot ng ulo si Abraham at sabi ni Yahweh sa kanya, ganyan karami ang magiging lahi mo. Salamat po, Brother John. Balik tayo kay Brother Jerome. Ano ang ginawa ni Abraham sa kanyang, kamusta ang kanyang pananampalataya? Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid, righteousness. Ganda, no? Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito ay siya ay itinuring bilang isang taong matuwid. But Alex, meron pa yung sa 21 verse 1 to 3. Okay. Okay. Nabasa mo na? Hindi pa. Sige. So, basahin ko na po yung 21. Ano po yung katanungan? Opo. Brother, nabasa ko na po. Okay. Okay, kay Brother Jerome, sino ang pinagpala ni Yahweh sa talatang ito? Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Si Sarah. Okay, no? Sarah. Kaya ako po, nung nagdadalang taong miss ko, pinangalan ko po Sarah. Sarah Marie. Okay, no? Sa talata 2, Brother Butch, okay. Anong sinabi ng Diyos kay Sarah? Sarah became pregnant and bore Abraham a son in his old age at the set time that God had stated. Okay. Salamat po, Brother Butch. Si Sarah ay magdadalang tao at mga anak. Ganda. Sa talata
Kahit matanda si Abraham, no? Kahit matanda na siya at dalang tao pa si Sarah. Sa talata 3, Baritunyeng, anong pangalan? Anong pangalan ng ano? Sa talata 3. Naka-mute ka, Brother Tunying. Si Brother Tunying ang ating Abraham. Ba't wala? Wala po kayong wala po kayong audio. Pero yun yung audio mo, parang minsan nangyayari talaga yan, no? Sa ano? Brother Tunying. Ayun, no? Magsalita nga kayo, Brad Tunying. Hindi po ako Hello? Yan. Okay na po. Party line, may party line kanina eh. Hindi po ako makasunod. Hindi ko kasi naanuhan yung Genesis eh. Chapter sige, 21. Okay lang po. Okay lang po. Sige, ang pangalan niya anong chapter na ba? 21. Chapter 21. Sa ano po? 21, 1-3 sa Genesis. Huling huling talata na po yan, Brother Tunying. Sa Genesis, yan yun. 21 verse 3. 21 verse 3. Ang tanong. Kabanata 21, talata 3. Ano ang pangalan nung nasa talata 3? Ano ang binigay na pangalan? Anak ni Abraham. Sige po, okay. Isaac po, okay. Punta na po tayo sa pangalawang second reading. Si Bay Dani, ikaw no? Bay Dani. Second reading. Sa ang sulat ni Pablo taga Colosas sa kabanata. Sige. I-connect pala. Sige. I-connect ka ba natin, mga Brad? Hindi pa. Basahin muna ni Brother Danny, second reading. Nakamute na si Brother Dan. Brother Danny, no? It was by faith that Abraham, called by God, set out for a country that would be given to him as an inheritance. For he parted without knowing where he was going. By faith, Sarah herself received power to become a mother in spite of her advanced age, since she believed that he who had made the promise would be faithful. Therefore, from an almost impotent man were born descendants, as numerous as the stars of heaven, as many as the grains of sand on the seashore. By faith, Abraham went to offer Isaac when God tested him. And so, he who had received the promise of God offered his only son, although God had told him, Isaac's descendants will bear your name. Abraham reasoned that God is capable even of raising the dead, and he received back his son, which has a figurative meaning. Hebrews yan hindi Colossians. Hindi po, Hebrews po ang nasa. Colossians. Okay, Colossians, sandali po. Kabanata. Ano ba yung ano ba, Brother Ray, yung ano? Colossians chapter 3, verse 21. 12 to 21. Sandali po, ito na. Sige po.
Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and ye be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Wives, submit yourselves unto your own husbands, and it is fit in the Lord. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. The word of the Lord. Lord of the Lord. Thanks Be to God. Salamat, Brother Danny, no? Salamat sa iyong pagbasa. Ngayon, ano pala, para, kasi, ano ko sa Tagalog, no? Yung, kaya nga, dahil kayo ay nirang, ito yung, ang sulat ni Pablo Mataga Colosas, para sa Colosas, sinugi ni Pablo ang gagawa sa Efeso. Kaya nga, dahil kayo ay nirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayo maging mahabagin, tanda, no? Mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may nanakit kayo sa kanino man, magpatawad kayo gaya ng pinagpatawad sa inyo ng Panginoon. At ang higit sa lahat, taglagnin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap na pagkakaisa. Pag-ariin ninyo ang inyong mga puso ng kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo na palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso. Kayong umawit sa mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may magpasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gawin ay sasabihin, gawin ninyo ang lahat ng pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Sa versa talata 18 po, ito yung ang pagsasamahang nararapat na mga babae na palagi lang narinig yan, no? Magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Ang hirap, no? Mga babae. Tapos, sapagkat iyan ang naangkop sa naipag-isa sa Panginoon. Tayong mga lalaki naman, tayong mga lalaki. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa at huwag kayo maging malupit sa kanila. Mga anak naman, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nalulugod sa Panginoon. Mga magulang, tayo, no? Huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Ang salita ng Diyos. No? Ang ganda po, no? Yung ano yung tapos, by the way, thank you, by Danny, ha? Talagang ganda, bless na bless tayo. May Tagalog na, may English pa, no? Talagang maunawaan po natin lalo. Ngayon po sa... Ito yung binabasa sa pag may kasal, brother, Ray. Binabasa ito sa kasal. Nakapag-lector kasi ako sa kasal, ito yung mga binabasa doon. Sa kasal? Ganda, no? Dapat kasi
ang babae ngayon, sex always in equality. Kaya kailangan nila malaman kung anong naisin ng Diyos. Kasi mga may battered wife, wala mang battered husband, di ba? Walang battered wife. Marami ding battered husband, hindi nga lang nababalita. Si Brother Danny daw. Si Brother Danny na kamayo. Brother Danny, naka-mute ka. Tambol. Taga-Tambol. Danny? Battered husband. Kaya po ako nawawala kanina kasi hindi pa po ako tapos maglaba. Kaya tinitignan ko yung bato. Ako, nakapaglaba na ako. Tsaka nakapagsaing. Kaya ang yung bang mahirap, buhay, sa mag-asawa, sino mahirap mahirap? Ang buhay mga tigasin sila lahat. Tigasaing ako. Mga tigasin. Tayong lalo na sa community tayo, no? Mababait tayo, di ba? Wala na sa community, wala na, magulo, di ba? Wala sa community, balit ka na. Okay. Kaya po, kaya ko nahinto, kaya kay Brother Danny. Tanong? Okay, Danny. Ngayon, itong Colossus, ang bagong buhay kay Kristo. Itong sa sulat ni Pablo sa Colossus. Ito unang tanong ko po sa talata 12. Hindi ba natapos yung Danny? Kay Brother John, talata 12. Ano ang katangian? Kayo ang hinirang ng Diyos. Anong katangian ang hinirang ng Diyos? Sa talata 12. Sa talata 12 po, marami pong nabanggit na katangian na hinirang ang Diyos. Ito po'y ang pagiging mahabagin, pagiging mabait, pagiging mapagkumbaba, pagiging mahinahon, at pagiging mapagtiis. Ang hirap po, no? Medyo Brother, ang hirap sundin, no? Ang hirap. Hindi naman, kasi hindi ko sinusunod dati. Mahirap yun. Kaya hindi ako nahirapan. Hindi ka nahirapan. Hindi ko pinoproblema yan. Problema na yan ang asawa ko. Okay, Brother John. Okay. Okay, Brother John. Ang ganda, no? Maging mahabagin, di ba? Hindi mo yung problema. Maging mabait, di ba? Mapagkumbaba, di ba? Mahinahon at mapagtiis. Ganda naman, no? Si Brother John, para si yung artista, yung comedy, si Bob Hope. Brother John, para si Bob Hope. Patawa, para si Bob Hope. Si Bob Hope po, puro mga intelligent joke po siya. Minsan, magaling yan, magaling si mahirap masakyan eh. Okay, sa po? Thank you, Brother John. Kami ni Brother John, hindi niya pinoproblema yung problema ng asawa niya. Okay. Meron ako nautunan, no? Kay Brother Jerome, sa talata 13. Tanong, Brother Jerome, no? Kung may sama ka ng loob sa inyong kapwa, ano ang masasabi sa talata ito? Kung may sama ka ng loob sa inyong kapwa. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Pasensya na, tapos papatawad pa. Ganda nung sinabi mo, Jerome, may pasensya na at may patawad pa, no? Patawad, may pasensya pa. Talagang yung mahirap sabihin yung araw kay Jamie, no? I am sorry, di ba? I am sorry. Pinakamahirap, no? Humingi ka ng tawad. Si Brother Alex, sa talata 14 po. Anong higit sa lahat sa pagmamahal? Anong higit sa lahat? Higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa.
Talagang kailangan yung pagmamahalan, no? Pagmamahalan. So, sa pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat. Salamat po, Brother Alem. Brother Good, sa sa talata 15, sa ating kaibuturan ng ating puso. Ano ang dapat natin gawin? Ang manggagaling sa ating puso. Ayan ninyo ang kapayapaan na binigay ni Kristo ang mag-guide sa ating mga desisyon na gagawin ito. Kasi tinawag kayong Diyos para sa kapayapaang ito. May mag-guide pa. Ano ba yun? Taglish. Taglish kasi itong aking Pinoy version kasi sa akin. Okay po. Taglish, Pinoy version. Okay, no? Ganyan, kapayapaang loob. Kaya pag misa, no, sa Mass, yung peace be with you, no, kapayapaan, no? Kapayapaang loob ni Kristo. Tinawag kayo at isang katapat. Parang no? Ngayon po sa Batunying, okay ba? Batunying ka? Pwede? Sa talata 16. Okay. Opo. Batunying, sa talata 16, ano ang dapat manatili sa iyong puso? Batunying. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Pagpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. At umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pasasalamat sa Diyos. Salamat po, Batunying. Kaya nung nakarang Webes, si Batunying kumanta ka Batunying, no? Nakarang Webes, no? Kaya yung pala, no? Umawit ka ng mga salmo, di ba? Spiritual, mga himno. Kasi pag umaawit ka, di ba? Pag umaawit ka, ay, totoo ba yun na doble pa, ikaw ay naanalangin? Tama ba yun? Yung kapag-awit sa Panginoon ay 2 o 3 beses pa ang iyong panalangin. Nasusulat po ba yun? Okay, sa talata 17, si Brother Danny, sa lahat ng ating gagawin, ano ang dapat nating sabihin o gawin? Sa talata 17. So, gawin natin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Magpasalamat sa Diyos sa ating Ama. Sa ating. Tama ba, Danny? Tama, no? Yung gawin niyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus at magpapasalamat. Sa talata 18, Brother John, ano ang dapat ang alintuntunin ng asawang babae? Ang dapat maging alituntunin ng isang babae sa kanyang asawa, kailangan siya magpasakop sa kanyang asawa dahil yan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Tama, pasakop yung babae, ang asawa, ang babae ay dapat pasakop, no? Talagang sa atin, no? Sa mga nakipag-isa kay Kristo. Salamat po, Brother John. Balik po tayo kay Brother Jerome. Sa talata 11, sa malalaki naman, ang nakalagay sa talata 11, Brother Jerome, sa malalaki naman. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Brother Ray, nagpasakop naman sa inyo yung asawa nyo kasi binigay nyo po yung ATM sa kanya. Pareho po tayo. Si Brother Jig, parang ties niya, 10% lang ako, 10%. So, kawal ko ako tinalaki, no? 10% ako. Yung ibigay nyo ang ikapo, 10% ako. So, mahalin niyo na ano yun. Sama yun sa, tama ba yun, Brother Jern? Sa talata ng Siyam.
Okay. Sa talata 20, Father Alec, paano naman sa mga anak na sa talata 20? Sa mga anak naman. Okay, sa mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Commandment number 4. Honor thy father and thy mother. Yan, ganda, no? Kasi Father Alex talagang 100% ang grade mo. May Tagalog na, may English pa, no? Talagang perfect. Pero no? Pero ngayon ang mga anak, yung mabuti po tayo, no? Tayo may mga senior na tayo, ibang, mga Brother June, Brother Danny, Brother Coach, Brother Tingling, Brother Alex, Brother Jerome, no? Iba nung no? Si Jerome, hindi pa senior to, bata pa. Kami mga senior, grabe, Brother Alex, Brother Jerome, di ba? Anong naranasan po ninyo sa mga magulang ninyo? Nung maliit po kayo, Brother John? Dapat po kasi dito po sa aking aklat, nadagdagan na po ito dun sa talata. At ang sinasabi po rito, may idinagdag na sabi, mga anak, itigil na ninyo ang pagsasalita ng wait lang. Dahil matagal na ang aming pasyensya kakaantay ng sagot ninyo. Tsaka may isa pa. May isa pa, di ba? Sobra. Yung sobra. Ba't ako? Sobra. Wait lang. Kaya mga salita na yan. Di ba? Ano sobra? Yan ang mga salita ng mga kabataan ngayon. Oo, iba na, no? Iba na talaga ang iba yung difference before, no? Sa mga magulang. Tayo, no? Bawal sumagot. Bawal kang pag namin nag-uusap na mga matatanda, hindi ka pwedeng sumabat. Mga ganon, mga tama yun. Ibang-iba na talaga. Naka-relate ka ba, Jerome? Naka-relate ka sa mga buhay namin nung araw bilang isang anak? 90, mga pasawaya po ako 61, 60. Iba kasi no 1960s, 70s, 80s ano doon pa rin yung pagiging conservative. Nauso pa rin doon yung paluluhuring kasasya sa munggo. Regular na pagdating ng alas 6, magdadasal kayo ng Angelos o kaya saka ng Rosario. Doon yung regular na yun ngayon, given wala na yun. Given yun pagka sumapit yung tatakip silip na dapat nasa bahay na. Oo. Ewan ko si Padre Danny, hindi pa kasi si Padre Danny, sino ba? Ganito po, bear with me. Nung una, nagkaroon din kami ng struggle ng mag-asawa tungkol dyan. Ang ginawa po namin, imbis na mag-react ako, especially ako as head of the family, inalam ko at inunawa ko kung ano yung nila, because I understand that our generation is very far from their generations. Iba yung generation nila So, what we always do, me and si Weng, me and my wife, we always tell them, yung parang in a story, na ganito kami noon. But we are not telling this na you have to follow it or ano. Kasi because of gap nga, ang ginagawa namin, inuunawa namin sila and mas nilalawakan namin. And then, meron lang akong pakiusap, sabi ko, as a parent, na mangyari sana ganito because ang explanation ko is this is very important. Hindi lang ito dahil gusto ko because ito ay dilin ng Panginoon. So yung pong, let's say, Angelus, we always do the Angelus, kasama sila. We do the rosary, kasama sila. Ngayon, yung sabi nga ni Brother June, wait lang, meron kami niyan noon. Pero nung inuunawa namin sila, dahil mahirap din kasi na kung ipipilit natin yung ganito kami nun, parang hindi kailangan parehong So, nagkaroon kami ng magandang noon. At saka, lalo na sila, Generation C, man rin ako, nag-adjust din ako, humabol din ako sa nila. At I try to
tell them, tapos kinukwento ko sa kanila ganito no, ganito. And yung mga nagiging resulta, negative and positive na nangyayari noon. Kaya yung bang by way of doing that, na nai-implant ko sa yung mga ganito. Kaya is naman kami. Totoo yan, no? Sa buhay natin nung araw, no? Alex, paano yung buhay mo nung araw, nung bata ka pa? Bilang isang anak, anong ano mo? Ano yung mga magulang natin nung araw? Mga magulang natin. Iba talaga, strict talaga kasi ang mga parents before. Hindi ka pwedeng basta-basta lang sumagot. Kapag hindi ka kinakausap, hindi talaga pwede. Kasi mapaparusahan ka. Uso pa kasi noon yung mga ganun, ano. Ngayon kasi, ang laki ng difference talaga. Gaya nga nasabi ni Brother Dan, malaking difference. And in fact, sa akin, hirapan talaga ako. Kasi malayo ako sa mga anak ko nung lumalaki sila. Dahil OFW ako for almost 20 years akong wala sa Pilipinas. So, ang laki ng adjustment. Up till, honestly po, hanggang ngayon, nag-a-adjust pa rin kami sa isa't isa. Kasi kaka-retire ko lang last year. So, medyo mahirap. Dahil, una hindi ko sila kasama. And then, yun nga yung sinasabi na yung generation gap na alam nyo, lagi ko ngayon lagi ako sinasabi na sa ako, Dad, hindi mo pwedeng i-impose kung ano yung kinalakihan natin before kasi ibang-iba ang generation ngayon. Hindi talaga uubos. But still, no, being parents, we still have to remind them kung ano po talaga yung mga atas ng ating Panginoon, syempre. Nakalagay naman yan sa sa Ten Commandments, di ba? Na as children, we have to really honor our father and mother, yung mga magulang natin, and even yung mga magulang, but also the elders. Diba? Kasama, lalo na tayong mga Pilipino, marami tayong extended family. May lolo, lola, auntie, uncle, diba? Tito, tita. Brother Ray, maidagdag ko lang po. 4 na babae yung anak ko. Ang pakiusap lang ako sa kanila, ang pakiusap ko lang, respetuhan na kung meron man liligaw sa kanila, ayokong papaligaw sila sa kalye, papuntahin nila rito sa bahay. Kahit na sino, paano pang ano. So, nag-asawa na po yung 3 anak ko at lahat po yun pumanik dito sa bahay at nagmano sa akin. Ang hindi ko lang po talagang diferensya na hindi mababago yung nung araw po pagka nagsasalita tayo sa kanila nakayuko tayo dahil maliit pa sila. Pero ngayon pagkausap na natin sila nakatingala na tayo dahil mas malaki pa sila sa atin. Walang wait lang, no? Nung natatandaan mo ninyo nung mahilit pa kayo, nung pag alas 6 ng gabi, nasa loob ng tayo ng bahay, naabo na po yun. Sa loob, alas 6 ng gabi, yung kay Johnny De Leon, orasyon na naman, narinig yan, oras ng ating pagiliw-giliw, isipin ng mabuti, di ba? Ang masama ay ising mo, di ba? Nadidinig kaya. Brother Ray, tanong ko po, ano po ginagawa nyo pagka parating na po yung hapon? Nagtatago po ba kayo, Brother Ray? May mga hapon na po, opo. Kasi nakasagay ko sa helicopter. Opo, kasi sa aeroplano ni Basa, iba na po ngayon Dati pagka nandyan na yung mga hapon, ayan na mga hapon, magtago na kayo, di ba? Lalo yung mga babae dahil magiging comfort women. Pero ngayon, iba na. Nandyan na mga hapon, mag-makeup na kayo. Mga kapatid, game na po ba tayo for the Kasi talagang tinatatagal lang natin to, Brother Alex, kasi si Brother Jerome hanggang alas 10 lang. Sige po. In the interest of time po, let's make our mga sa talata, yung isang talata, yung huli sa mga magulang, huwag ninyong papagalitan ng labis ang inyong mga anak. Digo, nasabi po ninyo na
talagang napakahirap. Kasi iba po yung panahon ngayon, dani, no? Panahon nung ngayon, wala. Yan, okay. Sige, punta tayo sa ano. Ano pong nyo sa ano? Yung dito po sa may natin, ano po masasabi niyo sa ano? Yung sa hibla. Ano mo sa hibla ba yan? I-connect natin sa mga readings sa mga bagay natin. Obedience. Tapos sa gospel. Opo. Para mabuo ang mga sa akin obedience sa laws of God. Okay. Inaano yata ni Brother Jerome. Sige po. Sa gospel po 'yun, obedience. Opo. Opo. Ano pa pangano niyo po? Sa gospel. Nakikita niyo po yung screen? Kita. Brother Jerome. Obedience, no? Yung obedience to God. Ano pa po ang maano nyo? May po-connect nyo sa first reading sa gospel, sa ating gospel. Ito po yung promise na Messiah. Ito po yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Katuparan. Obedience, no? Yung promise of God, di ba? The promise of God. Dagdag ko sa obedience. Sige po. Dahil nga nag-obey nga sila, ito nga, di ba, doon sa huling verse, yung umuwi na sila. So when they fulfilled all the prescription, di ba, they returned. The child grew and became strong, filled with wisdom. So kapag ikaw ay nag-obey, merong wisdom, mga knowledge and grace and favor of God. Lagay ko na ang favor of God. Tama ito. We will reap the favor of God. Tama po ba? Okay yan, okay. Okay, tama. Opo. Parang nakadikit-dikit, Brother Jerome. Sige po, ayusin ka na lang po. Salamat po. Ayan. The fulfillment of the prophecy that brings salvation to the entire world. Yung kasing favor of God, may connection yan kay Abraham, di ba? He was favored. Sumunod siya. Inano kasi niya yon for believing Yahweh, or diba, he is found to be righteous. Kasunduan ng Diyos kay Abraham. Tama yan. Kasunduan niya. Bakit hindi ako makapunta dun sa... Okay. Genesis yan. Tirak yung nailagay ko. Okay. Salvation. Hindi siyang maganda. Okay. Meron pa po.
Yan, connected din yung fulfillment sa promise ni God kay Abraham. Nanganak siya ng hindi servant, kundi totoong anak. Di ba? Oo. Mabuti ka lang. Meron pa po ba tayong idadagdag? Sila Brother Jun. Brother Jun, may ano ka ba? Bayo to Jing? Bayo Dani, kung may Ayun na po. Fulfillment of the promise of God, which is salvation to the entire world. Yung propesya po kay Mama Mary, that's why she became the Our Lady of Sorrows. Maghihirap siya. Yung it's like a piercing sword. Yes. Ibig sabihin no na by Simeon. Mahirapan po siya dahil sa anak niyang na Mesiyas. He will also suffer. And Simeon mentioned Mary. Okay na po ba yan or you want me to rephrase it? Pwede na yan, Soro. Okay siguro yan, Brother Jerome. The Soro. Seven Soros yan, di ba? Oo. Seven. Mater de la Rosa. Mater de la Rosa. Anything else po? Wala siguro. Wala na pa. Ano na? Punta na po tayo sa punta tayo sa ano, no? First reading na po. Sige ba. First reading is from Genesis. Obedience din. Obedience ni Abraham, tapos yung fulfillment ng Yes, Abraham. Sunduan ng karoon din ng favor of God. Favor of God na naging tinawag na righteous. Wait. Fulfillment of the promise, nagkaroon ng anak. Si Isaac. Equals righteousness. Shortcut na lang. Okay lang po ba yan? Ano pa po yung sinabi nyo isa? Sorry. Yung mga lahi niya, kasing dami ng mga bituin. Bituin. So, the prophecy of yung Father of all nations, prophecy. Prophecy, Father of all nations. Yung pagiging walang anak kasi, hindi naman problema ni Abraham yan eh. Kasi tayo mga lalaki, kung alam ninyo, we are fertile sa buong lifetime natin. Kaya kita mo, mayroong mabalita na may mga lolo na nakakabuntis pa. Ang babae kay Sarah ang problema. Kasi si Sarah, BIR na. Alam niyo yung BIR? Ano yan? Babaeng inurungan ng regla. Menopause na siya. Alexa, bagay yan hindi na siya talaga pwede. Pero si Abraham, kahit na 90 years old na yan, pwede pang magbuntis yan. Kasi ang nawawala sa babae pag matanda na, yung egg. Basta wala lang ED ang lalaki, okay lang. Ano yung ED, Alex? Halika na po, game na. Next. Ano yung ED? Binibigyan erectile dysfunction. Ang tawag dyan na binibigyan niya ng Cialis. Next po, baka meron pa po tayo. Genesis. Wala lang iba pa. Kaya may obedience to God, prophecy of yes to God. In the Father of all nations, no? Mga bituin, no?
First reading. Honor na yung parents. Kasi honor your father. Is, di ba? Saan yan? Yung kay... Ang verse. Ano yung binasan din? Genesis, ano? First reading pa lang. First reading pa lang. Sorry. Tinanong ko yan. Demonstrating the faith through action. And Obedience. 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 Opo. Sa obedience na rin po. Yung faithfulness, yung faith ni faith ni Abraham. By way of right relationship with God. Pwede ko pa ilagay dito sa yung faithfulness sa obedience. Faithfulness. So, faithfulness. Pwede sa Luke. Saan? First reading. Ay, sa pala, sa gospel pala. First reading. Faithfulness. Opo. Yung sinasabi po naman na di ba, rin yun, obedience din yun, yung tinakda para doon sa asawang babae, sa asawang lalaki, sa anak, sa magulang. Part pa rin yung obedience kasi yun yung utos ng Diyos. Tama po ba? Tama yun. Yun yung utos ng Diyos. Pero sa yun, di ba, sa second reading na yun? Tama po ba? Second reading yun. So sa second reading yun, pupunta na po ba tayo sa second reading? Tapos na po ba yung... Wala na po kayo sa sa first reading? Wala na po kayo ilalagdag? Yung faithfulness yung tama. Okay na, no? Okay na po. Opo. Sige, muna po tayo sa Father Jerome. Second reading. Second reading is from Colossians. Yan ang lahat yung kagandahan ng ugali ng Yan na, Brother Butch, yung obey your parents, sabi mo. Oo nga. Saka yung mga different roles ng husband and wife. So, obedience pa rin yun, di ba? Wow, ang laki. Yes, yun. Diba ang ganda sa sa mga brad, ang sulat ni Pablo taga Efeso, yung chapter 6, yung igalang mo yung mga magulang, di ba? Kasi pag inalang mo sila, gaganda at hahabang buhay mo. Dadagdag ang buhay mo. Yun yung promise. Ganda, no? Ganda yung Yun yung ang tawag dito, utos na mayroong pangako. Yan, tama yun. Ganda yun. Ganda, no? Kasi pag naging mabait yan. Yung pong sa verse 21, warning po yun sa atin. Kasi, alam nyo, baka lingid sa inyong kaalaman, ang magulang, meron silang kapangyarihan na unique na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Pwede silang magsumpa. Pwede silang sumumpa. No? Kaya yung sinasabi nung bata pa tayo, bobo ka. Wala kang kwenta, bobo ka. Tumatanim yan sa bata. No? Kaya hanggang paglaki niya, nagiging bobo siya dahil yun ang sinabi sa kanya, prophetic yun eh. Kaya nung bata pa ako, lagi akong sinasabi na nanay ko, gwapo ka anak, ang ganda mong lalaki. Kaya very prophetic. Ito ang problema, dinagdagan ng mami ko dahil cute na cute ka eh. Ang taba-taba mo, puro kakain, ang taba-taba mo. Ayan, kaya ganyan nangyari sa akin. So, ingat tayo doon sa kaya sabi niya, do not provoke your children eh. Kasi, may karampatang yan eh, sumpa pagka ginawa ng magulang. Ayun po, mga brad, yung mga palo. Tama ba yun o mali? Yung paluin ng bata. Kasi sa Proverbs, sinasabi na yung the rod, di ba? Don't spare the rod. Discipline you spoil the child. Kami, nagtuturo kami ng parenting. Ang advice namin, pagpapaluin mo yung bata, huwag kang gagamit ng gamit. Huwag kang gagamit ng sinturon o kahoy kasi walang pakiramdam yan. Kung papaluin mo yung anak,
Gamitin mo to. Palad mo. Para pag pinalo mo yung anak mo, mararamdaman mo rin yung sakit. Pangalawa, ito para sa mga bata to, no? Pag pinapalo mo anak mo, dinidisiplina mo, yakapin mo. Kasi pag nakayakap ka sa bata, hindi malaki yung paghataw mo. Di ba? Hanggang dito lang. Kasi yakap mo yung anak mo eh. No? Mahirap kasi pagka yung yung anger mo, yung sabihin mo, nagdilim yung paningin mo, pwede mo masaktan yung bata eh. Kawawa naman. I-connect ko dito sa, actually sa first reading dapat yung, option lang naman yung sirak, pero maganda rin kasi siya regarding sa father and mother. Doon sa verse 3, saka 4, sinabi doon sa Ben Sira, those who honor their father atone for sins. They store up riches who respect their mother. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. So, ano pa rin siya, tungkol pa rin sa honor din. And honor, obey. Honor, obey. Sa second reading po. Sige po, brother. Dan. Imitate Christ's merciful, forgiving attitude. Let love or charity guide your life. Let the peace of God rule in your heart. Always be thankful to God and live as Jesus Christ's representative. Nihibla na tayo. Pwedeng i-summarize na lang yun as imitate Christ kasi lahat naman po yun is tama po ba? Or do you want it to be spelled out? Imitate Christ. Under Danny, ano po yung iba niyo pong sinabi? Sorry po, mabagal ako mag-type. Christ, merciful. Be merciful. Imitate Christ, merciful, forgiving attitude. Christ, merciful is already forgiving na rin yan. Forgiving attitude. And then ba yan binanggit na dapat tayong magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Panginoon. So parang our Father pala yan. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. At saka nakakaano nga dyan walang walang sinabi na kailangan madinig mo humingi ng sorry. Pero daw yung pasensya. Magpasensya at magpatawad. Kaya kami sa serbisyo pa kayo, hindi pa ako retired, yung maximum tolerance. Yan, palagi pinabanggit sa maximum tolerance. Maximum tolerance. Abaan mo ang iyong pasensya. Ayan, ang maximum tolerance. Kasi kung hindi... Sabi nga po, the key to forgiving others is remembering how much God has forgiven you. Oo, tama yun. Tuwa ang Panginoon, papapatawad tayo. Pero mahirap, no? Mahirap kung talaga. Yan pinakamahirap. Madaling sabihin, pero ang hirap, no? Ano ba? So, meron pa po ba? Di ba? Tangang ka, niloko ka, di ba? Ang hirap magpatawad, no? Hirap, no? Pero dapat gawin natin, no? Dapat magpatawad. Okay na ba? Kasi nga, andyan yung mga differences. But the thing is that loving Christians will work together despite of differences. Kasi hindi lang feeling yung love, decision yun to meet others' needs. And most of the time, it leads peace between individuals and among the members of both the believers. Okay na ba yun? Sa Brother Tonying.
Tunying, ano say mo? Honor Brother Tunying. Honor the Father. Pero wala yata si Brother Tunying Hindi, napindutan siguro niya. Nandyan lang si Brad Tunying. Napindutan. Nandyan siya. Kasi may mahina kasi yung signal, nagtatanggal siya ng video. Mahina talaga. Nag-i-kaos lang siya ngayon dahil hanap ng abakada. Wala siya makita ngayon. Brother Tunying, are you still there? No response. Mahina nga internet. Ako. Okay na po ano yun? pa pong gusto nyong i-add dito sa second reading? Si Brother Tunying yun na. Let love guide your life. Yan po. Let the peace of God and love guide your life. Anything else po? Let the peace and love of God, the peace and love of God rule in your heart and guide your life. Pakidagdagan ko ng yun. Ayan. Okay. Meron pa pong gustong idagdag? Okay na? Jerome? Okay na po siya yan? Okay na po. Okay. Okay, punta mo tayo sa hugot yung mga informal question at tanong. Ibla pa. How? Anong keywords po? Sa mga tanong Obedience? po, sa hugot, yung mga informal question, pagtanong po tayo. Para yung future na ano pong sa paanong paraan na pwede tayo maging sa hugot. Yung parang informal questions, sa paanong paraan na pwede tayo maging mabuti, yung mga napag-aralan natin. Maging magpatawad bilang sa Kristiyano. Yan ba sa hugot natin? For future informal question, pwedeng tanong. Hugot muna po ba bago hibla? Hibla. Hugot. Amon. Hibla. Obedience. Hibla. Obedience. Tayo. Opo. Obedience nandiyan sa lahat tatlo. Opo. Nilagay ko na po. Nakalagay na po. Nabubuo sa mga ito po. Yung connection to the readings. Tapos na yung sa hibla. Sa hugot po yung natin yung katanungan sa future. Ano po ang hibla natin po? Sorry po. Ano pong magiging hibla?
Ay, magiging hibla. Magkano ka sa hibla? Ang pinapaganda nga. Kaya, magiging sa hibla. Sa mga nabubuo, mga common connection na readings. Ang pinaka-common na nakikita po ninyo sa mga readings. The gospel, first reading and second reading. Ano ba nakikita ninyo yan? Gospel, a light to the nation. Ano kayo? I-connect natin. Hindi nawawala yung obedience, no? Hindi nawawala dyan. Hindi. Bakit po nandyan na ang obedience na pa-importante? Kasi wala yung faith. Wala yung obedience. Number one, obedience. No? Pakibasa nga po yung Salmo, tugunan. The Lord remember. Blessed are those who fear the Lord and walk in His ways. Mayroon akong chat sa'yo, bro, Alex. Okay. Ano po? Paano po? Pakiulit. Blessed are those who fear the Lord and walk in His ways. Ano yung Psalm 23? Parang Psalm 23. So yan na nga po yung obedience. Diba? The Lord remembers His covenant forever. Blessed. Blessed. The Lord remembers His covenant forever. Dalawa yan eh. Dalawa rin yung responsor. Blessed are those who fear the Lord and walk. Nagugot na yan. Ano yung sinabi by Jerome? Let us obey. Simon? Let us obey and love our parents just like Jesus to Joseph and Mary so that we will inherit the promise of God's salvation. Oh, nice. Baka pwede na to, Brother Jerome. Obedience niyo, ba? Obedience niyo. Obey. Asan na ba yung sinishare ko? Okay yun na by Jerome. Tapos obey. Bilang nawala. Andiyan kanina, nakita ko. Ito. So, i-paste ko na dito. Yan. Bilang nawala kanina. Sorry po, naghahanap ano. Okay na po ba sa inyo yan? Okay yan. Nice. So, ilagay ko na rin siya dito sa ating tibla. Opo, yan. Baka Tagalog gusto nila. Pwede English na lang, hirap mag-Tagalog. Kami na bahala mong ganun yan. Gusto nyo Tagalogin? Hindi na, mas madali sa English kaysa Tagalog. Mas mahirap ang Tagalog, mas mahirap. Oo nga eh. So, punta na po tayo sa sa hugot. Oo. Yung Brother Alex. Apo. Yung dito po sa Hibla, alisin mo na yung let us. Kasi gagawa tayo isang statement kung ano yung statement na natarap. Okay na lang. Okay na po. Obey and love our parents, so that we will inherit the promise of God's salvation. Okay na po tayo. Wala rin let us obey. Kasi parang nagana pa ng Bible yun, na parang usang pa let us obey. Obey na, andyan na. Thank you, Bible yun. Obey lang ako kay Brother Tonying sa elder. Okay. Lahat naman tama na. Ano po to? How? Ano po bang ilalagay natin? Yan.
Wow, sa panging paraan. Pero sinabi na nga din, binigay na rin po sa atin yun, binalangkas na po yung ano eh. Diba kung paano? Naging mabuting magulang ka ba sa iyong mga anak? At sa iyong asawa. Sabihin mo nila ang makabasa. Magulang ka ba sa iyong Ikaw ba ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon? Utos ng ating Panginoon at ng iyong asawa dahil ayaw mo lang ng away? You have the right to remain silent. You have the right to remain silent. Para yun. Karapat na mo manahimik. Para yun. You have the right to remain silent. Brother Ray, sundalo yan. Obey lang Alam talaga nyo, yan. yung headship and submission, isa yan sa pinakamahirap na sundin ng couple sa MER. Mapapansin mo, pag meron na silang couple dialogue sa kwarto, nag-aaway sila. Tataasan ng boses. Yeah. Ganun lang ba yung question na maging mabuting magulang ka ba sa iyong mga anak? Okay na po yan. Sa bagay, nilagay naman natin yung ikaw ba ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon. Kasama na yun. Kasama na yun. Lahat. Okay. Panglahatan yun. Panglahatan na. Kasi ganun din naman yun, no? Pag binaligtad mo, naging mabuti ka bang anak sa iyong magulang? Okay. Sige po, ano po? Leave the word. Di po ba ang tema ng Sunday is the first Sunday after Christmas is Holy Family? Holy Family po. Holy Family. Okay. So, doon na lang natin i-focus being a Holy Family. Ano yung Holy Family? Sino, at saka lagi naman sinabi rito, ang Holy Family, ang talagang masusunod dyan yung Ama. Nakasalalay lahat sa Ama. Ayan, ilagay ka natin dito just like Jesus to Joseph and Mary. Holy Family yan. Holy Family. So, siguro doon sa reflection question, okay na rin to ka, or talagay natin to as vice versa or something. Or, alam na yan, di ba? Alam na this. Tama yan. No? Kasi ang ano to, puro anak, no? Sa bata, nagdalang tao. Anak din, no? Anak pinag-uusapan dito, no? Pwede mo kasing i-compress yan. Unahin muna natin yung sinabi ni Brother Butch. Ikaw ba ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon at naging mabuting magulang sa iyong mga anak? Di ba? Kasi yun ang utos ng Panginoon eh. Promise of God. Na mahalin mo ang iyong mga anak. Mabuting magulang. Anak. Pwede bang sama natin na ano? Pati yung ano? Magiging anak sa ating mga magulang at tayo naman sa mga anak. And vice versa. Apo. Wait lang. Pag-isipan ko muna ha. Wait lang. Pag-isipan ko muna kasi sobra na yan. Sobra na. Sobra. Wait lang. Okay na siguro yung magulang sa anak. Okay na yun. Parang ano rin yan, Brother Alex, di ba? Yung as we forgive those who forgive. Yun, oo, di ba? Okay. Tawad. Sweet rest. Be patient and forgiveness again. Forgive us as we forgive those. Parang ganun ba yun? Forgiveness diba? and forgiveness. At naging mabuti. So, how do you want to write this? At naging mabuting magulang sa inyong anak? Sa inyong mga anak.
at vice versa. Tapos at vice versa na lang lagay. Lagyan na natin na ano. Close parenthesis, vice versa. Open close parenthesis. Ano kaya sa Tagalog ang vice versa? No? Magkabaliktaran. Vice versa. VICE. Vice ganda. Kaya nga sana sasabihin ko, naging mabuting anak ka ba sa iyong mga magulang at naging mabuting magulang sa iyong mga anak. Parang sagot mo, tanong mo. Kasi po, being family being family, you kasama yung lolo. You once became a son, or, diba? And ngayon naman na nagkapamilya ka, naging magulang ka. Anyways, pwede na siguro. May na lolo. Okay na yan, yung Holy Family. Okay na yan, magulang sa mga anak. Kasi magulang. Okay. So, leave the word na po tayo kasi baka overtime na. Okay. Yung sa leave the word, para sa akin consecrate your family to the Holy. Use the 3-star power words to your children. What are they? Thank you. I'm sorry. I love you. And I'm sorry. Sa 3, ano yan? Star? Star. Power words. Yeah. Yeah. Power of the words. Power. To your children. Thank you. I love you. I'm sorry. I love you. I forgive. Wait lang. Consecrate your family to the Holy Family. Following God's commandments. Buti nga yung mga protestante. Living upright life. Wala silang bautismo pag bata pa sila. Hindi katulad natin Katoliko. Bata pa lang tayo. Binibinyagan na tayo. Pero dahil yung kumpare ko, yung best friend ko, Protestant siya, pastor. Meron silang tinatawag na katulad din sa gospel, presentation. Yeah. I-present nila yung kanilang anak, bagong anak sa Diyos. Dedication po tawag nila. Oh, yun. Dedication. Dedication. Kine-present nila. Tapos dasal, devotion. Yung meron siya dedication, tapos dasal, devotion. Yun naman po talagang original na nun nagsaling-saling salita lang pero talaga ng base po sa nakasulat ay yun. Pero sa iglesia, iba alay, no? Kaya nga po, pag tinatanong daw tayo bata pa alinsunod siya sa nakasulat Bilang pagtalima sa sinasabi ng Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Jose at ni Maria kay Kristo nung sa pinanganak. Ganon din pong ginagawa natin. Sige po, sa ating hamon, ito ba yung gagawin natin, no? Within next week, within 1 week, yung gagawin natin, yung hamon. Yung sinabi ni Brother June na pagsabihin natin mga anak natin, thank you, I'm sorry. Kasi yan po yung gagawin natin next week, no? Sa isang linggo ang gagawin. Para hamon sa ating bilang magulang sa mga anak. Okay na po? Okay. Wala nang any question, any violent reaction, any comment? Violent reaction? Lagyan natin ang presensya natin sa Panginoon Diyos sapagkat nasa gitna natin siya ngayon, kasama natin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, salamat po kami. Salamat po kami sa inyo. Nagpupuri at nagbibigay dangal sa dakila mong pangalan. Ngayong gabi na ginabayan mo kami na yung banal na Espiritu Santo upang matalakil namin at maunawaan namin ang iyong mga salita na pinapahati sa magitan ng iyong simbahan. Salamat po Panginoon Diyos sa mga pinakikita mong mga salita na kailangan po namin
sumunod sa iyong mga utos, gumawa sapagkat kalakip nito ang isang pabor na bibigay ng Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ang aming mga dalangin na nagmamahal sa iyo at tumutupad sa iyong mga utos ay iyong pinariringgan at iyong tinutupad. Panginoon Diyos, patuloy mo po kaming gabayan, lalo po itong taon na ito na magtatapos. Basbasan mo po aming mga pamilya, aming mahal sa buhay, inyong proteksyonan ng iyong mga banal na anghel. At itong bagong taon na darating para sa amin, kami po iyong gabayan na malaman po namin iyong kalooban at amin po ito masunod sa aming buhay. Gamitin po pang Panginoon Diyos bilang iyong tagahayag ngayon dakilang pagmamahal at pag-ibig sa mundo ngayon na medyo magulo at puno ng kaharasan. Sana po Panginoon Diyos, kami po'y yung ilaw na magdadala liwanag ng Panginoong Jesucristo sa iba. Gamitin mo po Panginoon Diyos kami na yung maging kamay, mata, paa, bibig. Amen. Sa paghahatid ng iyong pagmamahal sa aming mga kapwa, lalo na sa mga kapwa namin na naghihirap, na maraming dinadalang mga sakit o pasakit, at na kami makatulong mga lan ang mabawasan ng kanilang mga dinadala. Ngayon, bagong taon, Panginoon Diyos, pinupuri ka namin at sana po gabayin po aming buong bansa upang lalo po kung mapalapit sa inyong puso ang aming mga kababayan na nandito ngayon na Panginoon Diyos na nananalangin at tumihiling sa inyong awa at aming patawarin mo po sa aming mga maling gawain, sa aming mga kasalanan at sa aming maling iniisip. Panginoon Diyos, ikaw po pinupuri namin, tiniling po namin, nabigyan mo po kami ng isang magandang gabi ng pagtulog. Amen. Na meron kami lakas na harapin ang hamon ng bukas. At kami po ay mananatiling maging tapat para sa inyo. Lahat ito dinadalangin namin sa banal at matamis sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo at kaysa ng Ama sa langit. Amen. Amen. Lahat po ng papuri binibigay namin sa isang Diyos, sabihin namin, Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen.